Megalaw shoutout po sa lahat po ng Tekram community. Ito na lang po ang inyong lingkod na si Rolly TV Vlogs. Magbibigay lang po ako ng reaction about sa mga nangyayari at sa mga issue na hindi mamatay-matay dito sa Tekram community. Ito na naman po ay kagabi nga po ay nagbigay na naman po sa live na naman po nitong Lola D or sa Ninang D na bagong tawag bansag po sa kanya na about nga po doon sa nilabas po sa live po ng Tech Foreign at saka ni Tech John na about doon sa death threat. Nag-react po siya kagad. Kumbaga sinagot niya po kagad, nirebatan niya kagad na ang sabi niya ganito nga daw po, sino daw yung ganun na nagbigay ng death threat sa kanya. So ito naman po, ngayon, kasalukuyan ang nag-live po kanina si Tech June, nabanggit niya nga po, naitapit niya nga po dito sa kanyang live na si Tech Foreign daw po ay hindi po daw siya, hindi daw po totoo yung mga sinabi niya na sana daw po ibigay nila yung pangalan na kung sino man daw po yung nagbigay ng death threat. Siyempre, hindi naman po maglalabas ng opinion o salita si Tech Foreign na hindi niya po kayang panindigan, di ba? Dahil nga po dito sa death threat na ito ay parang hindi mamatay-matay yung death threat na to. Kaya nga po, niriribatan naman kagad nitong Lola D o ni Wakwak D, di ba? Siyempre, kahit naman po sino, dahil binigyan ka nga po ng death threat, sabi nga po ni Tech Foreign, ay bakit ba ako lalabas? Maulit ko lang po, ay bakit ba ako lalabas? May death threat na ako, di ba? Siyempre, kaya po niya sinabi yun dahil po, kumbaga parang security po niya na maging aware po tayong lahat doon sa na binigay na death threat sa kanya. Tapos po, dahil nga po dito, sinagot po kagad, nirebatan nga po ni Lola D na siguro kumbaga, parang pakiwari ko lang, parang siya yung tinutukoy ni Tech Foreign. Kasi siya yung nag-react di ba? Kung hindi ka mag-react, bakit ka nag-react agad? So, ibig sabihin, mean to say po, guilty ka. Parang ikaw mismo ang nagsabi doon sa death threat na yun, di ba? Tapos nga po dito, ito na nga po, itong si Ninong F Ninong F po ay nangihingi po ng tulong. Nangihingi po ng tulong sa kapwa niya Wakwak na nga po daw, lahat po daw ng bus kahapon dito sa Batang Cargador, humingi po siya ng tulong na para i-copy daw po lahat, i-save daw po lahat ng video na nambas dito sa Batang Cargador nga po na ito, di ba? Akala ko buba, siyempre, kaya siya naghihingi ng tulong, siguro dahil talagang totoo naman po na siya lang naman po talaga yung napuna doon sa birthday po nga na yun, di ba? Kaya siguro siya humingi ng tulong, talagang sobra-sobra po yung pambabas sa kanya na nangyari dahil nga dito sa viral barong po na ito, di ba? Kaya nga humingi siya ng tulong sa kapwa niya Wakwak, di ba po? Dito po makikita niyo po dito sa aking video na ito yung nakuha po natin na binigay po sa atin na isang concern na yung lahat nga po ng vlogger parang pinagbabantaan po na parang akasuhan, ganun. Kasi umiingi po siya ng tulong sa kapwa niya mga Wakwak na lahat po ng mga video na nambas sa Batang Cargador, isave nyo po at ibigay po sa kanya. Di ba? Akala ko ba sanay ka na, immune ka na sa lahat ng bashing, pero bakit ngayon humihingi ka ng saklolo? Diba? Humihingi ka ng saklolo sa kapwa mo mga Wakwak o humihingi ka ng tulong. Diba? Akala ko yung sinasabi mo na immune ka na, diba? Tapos parang ginagamit mo lang na naman yung pangalan nga nitong Batang Cargador na sa lahat ng bus sa kanya, diba? Siyempre, kaming mga commentator at reactor, makakapag-comment nga po kami dahil din po sa gawa po ninyo kasi ng mga sinasabi ninyo na kesyo-bongga, di ba? Nasaan po? Kaya nga po, marami po ang nag-comment at marami po ang nakapuna dito nga sa venue na sinasabi ninyo. Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong na ipapa-save mo lahat ng video nila. Para ano? Para saan? Kakasuhan mo kaming lahat. Di ba? Alam mo, kung talagang sports ka, ginusto mo yan,
panindigan mo, tayuan mo yan, di ba? Huwag kang umingi ng saklolo sa kapwang wakwak kasi ginawa mo yan eh, ginusto mo yan. Kaya ka nga nagadrag dito, kaya ka nga nababas dito dahil ikaw ang may gusto na itong mangyayari na to. Di ba? Wala naman kumbaga wala naman sanang makakapuna sa iyo o dito sa barong mo kung talagang kung hindi mo talaga pinagandaan, di ba? Ang galing mo kasi para kang para bang nagkaroon pa nga, di ba, parang nakikita ko dito, parang nagkaroon talaga dito si Batang Cargador ng spokesperson, di ba? Akala ko ang presidente lang ang merong spokesperson. Ngayon pala, pati pala ngayon mga Batang Cargador meron na palang spokesperson. So, di ba, nakakatuwa ka talaga na hindi ko maintindihan kung anong meron kung ano talaga yung agenda mo sa mga nangyayari, di ba? Hindi naman magkakagulo itong community ng Tekram kung hindi lang din dahil sa inyo, di ba? Tapos nga po, di ba, naikwento nga na naman po ni Tech Jun kanina sa live nga po niya kanina na may nag-comment at binasa naman po at binigyan naman po ng sagot ni Tech Jun kung bakit nga daw po umalis itong bata na to, di ba? O itong Batang Cargador na to. Dahil nga daw po, ang sabi nga ni Tech Jun, meron po talagang mga tao na sa dati pa na ayaw na po pala talaga sila sa kanya. Ayaw na po talaga ng Tekram community dito sa mga to dahil nga po kumbaga sila po ang lahat na nagbibigay ng problema dito sa community po ng Tekram. Di ba? Sabi nga po hindi daw po, sabi nga po ni Tech Jun, hindi na daw po nila kailangan pag-aaksayahan ng panahon yung mga tao na yon. Di ba nga po? Kaya lang nga daw po itong si Batang Cargador, sila po yung sinamahan niya, di ba? Kaya lang, syempre, di ba, kung sino pa nga daw po yung talagang ayaw po nila na pag-usapan na toxic lang po sa kanila, itong sinamahan nga po ng mga Batang Cargador, ito nga po sila, itong grupo nga daw po. Nabanggit pa nga po ni Tech Jun na dito sa grupo po na yun. Di ba? Kumbaga nagsasayang lang daw sila ng oras kaya ayaw na po nila masyadong sagutin o pagtuunan ng pansin sila. Di ba? Sa dating mga past video or past live po kasi dati, talagang alam naman po natin sa Tekram community na talagang sila yung punot dulo sa lahat po ng mga kaguluhan. Di ba? Kaya lang, ang hindi lang po siguro maalis sa isip po ng family malalastas o ng mga Tekram community kung sino pa yung kinakakaayawan po ng tao ng community o nilang Tatay Tekram o ng malalastas family, bakit doon pa po siya sumama? Di ba nga sabi po nga nagpaalam po itong bata na magbabakasyon po ng 3 days lang. Siyempre ito pong guardian o ng family malalastas nag-intay po doon sa 3 araw po na yon. Kaya lang po, hindi po nangyari, hindi po siya umuwi dahil meron na po, sinamahan niya na nga po itong mga pamilyeng wakwak na ito. Tapos, dahil itong mga wakwak na ito, dahil nga nilason po nila yung utak ng bata o isip po niya, makalipas po ng 3 araw na pag-alis po ni Batang Cargador, sinundo po nga siya ni Wakwak di ba? Doon na po nagsimula. Siyempre kahit naman po sinong magulang at guardian, mag-aalala ka bakit hindi pa rin umuwi itong Batang Cargador na to dahil ang paalam niya lang po 3 days lang po. Di ba? Siyempre kahit naman po sinong tao o magulang o tatay, mag-aalala kung bakit hindi umuwi yung anak mo. Di ba? So, yun lang po yung kinakaano lang po ng manalastas, yung kinasasama lang din siguro ng loob nila na bakit nagsinungaling pa siya, bakit hindi na lang sinabi nitong Batang Cargador na to na yung katotohanan o yung totoo. Bakit kailangan niya pang magsinungaling na magbabakasyon lang po siya ng 3 araw. Ngayon po pala, after niya po makarating doon, sinundo na pala siya ni Ninong F. Dahil kasi po may agenda nga po daw sila, sabi ni Tech Jun. So, kaya po siguro nila pinili yung buwan na ito at yung araw na yun, para pagdating nga naman ng birthday celebrant nitong
itong Batang Kargador na to, sa kanila. Di ba? Para maano sila, maging viral, ganun. Di ba? Parang ganun po. Kaya lang, siyempre, dito, hindi ko lang po mawala sa isip ko na may nagbigay po kasi sa akin ng mga screenshot about sa grupo ng Wakwak. Parang pinagbabantaan na po lahat at pinapaipon na po lahat ng mga video ng bawat content creator o mga bawat nag-content about sa birthday, about sa venue, about sa lahat po ng bus daw po kay Batang Kargador. Pero hindi lang niya siguro niya matanggap na dito sa mga kinontent po na ito, talagang siya po talaga yung punteriya ng bawat content na siya po talaga yung nabas, di ba? Kaya lang, ang hirap lang kasi na mapapaisip ka lang mo talaga na siya mismo, lumabas sa bibig niya mismo na immune siya sa mga basher. Bakit ngayon umiingi ka ng saklolo? Diba dapat kaya mong panindigan yung mga sinasabi mo, yung mga binibitawan mong salita, panindigan mo ng buong puso mo kasi binanggit mo yan diba? Hindi yung hihingi ka ng mga tulong diba? Baka minsan o baka nga ganito iniipon mo na yung mga screenshot o mga video para kakasuhan mo lahat. Dahil ba? Kasi nakita mo nag-viral lahat bawat content creator or bawat mga defender ng Techram community nag-viral lahat. Nagkaroon talaga, nakita talaga lahat na tingnan mo na lang kay July Paunil talagang 1,000 o 100,000 talaga yung views, di ba? About nga dito sa ginawa nyo pong live stream, about nga dyan sa ginawa nyong di ba? Tapos, kay Bal Santos Matubang, di ba? Kay Ma'am Marie, kay Michelle Japina, kay Bopil, di ba? At sa akin na din, di ba? So, di ka dapat humingi ng tulong, dapat anuin mo yung sarili mo, panindigan mo, di ba? Tumayo ka sa sarili mong paa. Kung talagang matapang ka, panindigan mo. Diba? Ginawa mo yun Ginawa mo tapos ngayon ganyan. Di wow. Diba? Dahil ba wala kang defender, diba? Kahit na sinong defender mo dyan. Kumbaga yung mga defender mo lang dyan, si Wakwak, si Wakwak D, diba? Tapos yung mga kapwa mo Wakwak din, di ba? Tapos nag-post pa kayo na kailangan nyo ng 1,000 moderator, di ba? Di nyo alam, sa mga ginagawa nyo na yan, kayo din gumagawa ng ikasisira ng inyong mga platform ninyo, di ba? Mag-announce ka, magpo-post kayo na kailangan nyo ng 1,000 moderator, di ba? Di dapat ganyan. Ginusto mo yan, panindigan mo, sariliin mo, huwag kang humingi ng tulong. At sabi mo nga, ulitin ko immune ka na sa basher. Pero bakit ngayon? Parang nanginginig na ba yung tuhod mo? Di ba? Kami, sa mga kaya lang kami nakakapag-reaction o nakakapagsalita ng ganito dahil sa napapanood namin, dahil sa mga comment ng mga viewers, dahil sa mga nakikita namin sa live nyo stream nyo kahapon, talagang nakita naman po talaga kapuna-puna. Kahit naman po sinong viewers o commentator, mapupuna po lahat. Kaya hindi nyo po pwedeng pagsabihan ng mga viewers na ganito yung napuna nila, ganito yung napuna ko, ganun yung napuna nung isa, ganito yung napuna nung isa, ganito yung ginawa niyang content. Hindi. Karapatan po namin yun. Di ba? Karapatan po namin yun na punahin po namin na bawat galaw ninyo. Kasi nga po, dahil sa ginawa ninyo, kaya kami nakabantay, nakamasid sa inyo, sa lahat ng kilos ninyo, sa lahat ng ginagawa ninyo, binabantayan po namin yan dahil kayo po mismo ang gumawa kung bakit kami nandirito na nagbabantay para kay Tatay Techram. Di ba? Yun lang po. Di ba? Sa mga kamukha ko pong content creator, ayan,
Di ba? Nandyan po yung screenshot. Di ba? Nilagay ko po dyan sa video. Panoorin nyo po itong video na to hanggang sa matapos. Di ba? Kung ano po yung opinion ninyo o reaction nyo din po. Tapos, at nagpapasalamat na din po ako sa lahat ng mga grupo na po ito, di ba? Itong grupo po na ito ay talagang nag-prepare, pinagandaan, kaya lang po umalis nga po itong batang kargador, di ba? Sinayang niya po yung opportunity. So ito po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga grupo po na ito. Yan. At yan, dyan na lang po tayo. Hanggang dito na lang po yung ating reaction at magpapasalamat po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng Tekram community, sa Tekram family sa Manila Stars. Nagpapasalamat po ako sa inyo and sana po mapanood nyo po, intindihin nyo po ng maayos kung ano po. At basahin nyo na rin po yung screenshot po na binigay sa akin, tapos po pwedeng mag-comment na din po kayo dyan sa baba at natamsakan nyo na rin po at i-share nyo na rin po ang ating live. So yan, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po and God bless po. Bye-bye!